Amen. Tayo po ay magbukas ng ating Bible sa aklat po ng Acts chapter 12. Acts chapter 12. Basahin po natin from verse 1 down to verse 11. Basahin po natin in a responsive manner ako sa verse 1 kaya sa verse 2 hanggang marating natin yung verse 11, which we will read in unison. Sabi ng Bible, "Now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church." Verse 3, "And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread." Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. And he smote Peter on the side and raised him up, saying, "Arise up quickly." And his chains fell off from his hands. Verse 9, "And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision." Altogether, "And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety that the Lord hath sent his angel, and hath delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectation of the people of the Jews." Po tayo manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan po sa lahat, we thank you for this evening na muli, Panginoon, ay nandito po kami sa isang layunin upang kayo po ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ngayon, Panginoon, sa pangangaral po ng inyong salita, patuloy po nawa na kayo pong manguna at magbigay sa amin ng kaunawaan. Maintindihan po namin ang mga bagay na dapat po naming matutunan upang kami po ay maging matibay at mas lalo pang maging maalab, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Salamat po sa inyong mga salita na may kalayaan kaming basahin. Ganon din po, Panginoon, sa church na ito na patuloy pa rin pong bukas sa mga ganitong pananambahan, O Diyos. Salamat po sa pastor na ipinagkaloob niyo po sa amin at patuloy niyo po silang pagpalain. Saan niyo man po sila dalhin ay nandun, Panginoon, nakikilos po kayo at patuloy, Panginoon, na sila po ay naging pagpapala kung paano naging pagpapala din po sila sa amin, Panginoon. Bless niyo po ang aming pananambahan sa mga kapatirang nasa daan. Ingatan niyo po sila na nagnanais na fellowship po namin at the same time sa mga nanonood via live stream ay magkaroon, Panginoon, ng magandang reception. Natuloy-tuloy, Panginoon, ang kanila pong pagsubaybay sa pananambahan, O Diyos. Patuloy po kayong ma-encourage galing po sa inyong mga salita at magpala sa lahat po ng mga nandito ngayon. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. You may now please be seated. And thank you po, Pastor, sa privilege na makapagpangaral po ng salita ng Panginoon at maging pagpapala po sa inyong sa church kung paano ng mensahe na ito ay naging pagpapala po sa akin. I hope and I pray na maging blessing din po sa inyo at encouragement. And na-instruct kami na hindi mag-preach para mag-impress, kundi patuloy na maging pagpapala and makita sa buhay namin ang mga bagay na kung saan ay itinuturo namin galing sa salita ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, nais ko pong i-share sa inyo ang mensahe na may pamagat na God is still in control. God is still in control. Right? Sabi po sa Psalm or 1 Samuel chapter 12 verse 16, sinabi po ni Joshua or ni Samuel sa children of Israel na, "Now therefore stand and see
this great thing which the Lord will do before your eyes. And this was the time na ang children of Israel ay tinanggihan ang Diyos bilang kanilang hari. And sabi nila kay Samuel, tayo na lang yung bansa na walang hari. At bigyan nyo kami ng hari, bigyan mo kami ng hari, sabi ng mga tao, ng children of Israel sa kay Samuel. And Samuel was grieved that time. Sabi nga ng Diyos sa kanya, huwag kang mag-grieve, huwag kang malungkot dahil hindi naman ikaw yung tinanggihan nila kundi ako. Right? And sinabi ng Bible na now therefore stand and see this great thing which the Lord will do before your eyes. Para ma-realize po ng tao yung mga decisions na kung saan ay ipinipilit nila. Right? Bilang mananampalataya, I pray and I believe na tayo kung minsan di pinipilit natin yung gusto natin sa Panginoon. Tama? Kaya mayroong dalawang pinag-uusapan na permissive will and directive will ng Diyos. Tama? Or para alliterated, perfect will ng Diyos. Tama? And dito po, nais ko pong i-share sa inyo dahil dito sa talata nating binasa in Acts chapter 12, hindi na po ito bago sa atin. Kung kayo ay palaging nagbabasa ng Bible, isa ito sa mga dakilang bagay na nangyari sa mga buhay ng mga ginamit ng Diyos gaya ni Pedro. Right? And this time, yung persecution sa Church of Jerusalem talaga maalab. Right? At malaki, kaya nga nagtaguan lahat ng mga disipulo, nag-scattered sila. And pinurpose din ng Diyos na magkaroon ng persecution kasi nagiging compliance na sila doon sa lugar eh. 'Di ba? Nandun na lang sila, multiply na lang sila na nakalimutan nila na sinabi sa kanila ng Panginoon, not only in Jerusalem, but also in all Judea. Tama? In Samaria and unto the uttermost parts of the earth. Kaya nga tayo bilang isang mananampalataya, hindi lang tayo niligtas ng Diyos para mapunta ng langit. Niligtas tayo ng Diyos para yung buhay na meron tayo, magamit para sa kanyang kaluwalhatian. And ultimately, tayo din na nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon, may pastor, may church worker, mayroong outreach leader, mayroong Sunday school teacher na pumunta doon sa bahay mo, kumatok at tinuruan ka ng kaligtasan na walang ibang nakakapagligtas liban kay Kristo lamang. Right? Salamat na nandito tayo sa church na nagtuturo ng pawang katotohanan lamang. And I hope and I pray na isa ka sa masaya na nakatagpo ng simbahang tama. Dahil sa dinami-dami ng simbahan po sa mundo ngayon, Baptist lang po ang nagtuturo ng Bible lang. Wala nang iba. Right? May mga simbahan na akala mo tama, masarap pakinggan yung mga sinasabi, and kinikiliti ka na lang. Wala nang pangangaral ng patungkol sa kasalanan. Hindi na sasabihin sa iyo na ang Diyos galit sa kasalanan. 'Di ba? Salamat na nandito tayo sa simbahan na ang pulpito mainit pa rin sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Na hindi papayagan ng Diyos na ikaw bilang isang mananampalataya ay namumuhay sa kasalanan. Tama? Gusto niya na pagpalain ka. Pero paano ka pagpapalain? Kaya nga sinabi ni Haring David, wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to his word. Ama, kaya bilang isang mananampalataya, nais ko pong malaman ninyo na masaya na maglingkod sa Panginoon. Amen? Hindi nangangahulugan, naligtas ka na, Kristiyano ka na, wala nang problemang darating sa iyo. Ama, hindi nangangahulugan na kahit Kristiyano ka na ay magiging smooth sailing na yung buhay na meron ka. Kundi nadagdagan nga yung mga iniisip mo eh. Pero ang kagandahan, kahit may mga problemang dumarating, may mga afflictions, may mga hardships na dumarating, panatag ka pa rin kasi alam mo, lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung kagandahan. Amen? Yun yung kagandahan. Kaya salamat, nagpapasalamat tayo na mayroong mga pastor na nagbigay ng kanilang panahon, nagbigay ng kanilang buhay upang tayo'y turuan ng kalooban ng Diyos. Ama, napakaraming simbahan, kaya palagi kong sinasabi sa mga Bible studies, even sa pagtuturo doon sa Kesla, hindi ka lang dapat pupunta sa simbahan dahil may benefits kang natatanggap. Dahil ang church, di ba, hindi naman social welfare ito.
Kapag pumupunta ka sa church, pupunta ka dahil may pagkain o mayroong ayuda o kung anumang bagay na matatanggap. Hindi. Pupunta ka sa church kasi ang church na pinuntahan mo, tinuturo yung pawang katotohanan na hindi ka bubulahin, hindi ka paiikutin, kundi tuturo sa'yo kung anong tama at kalooban ng Diyos upang maging maayos ka sa kanyang harapan. Yun yung kagandahan. Kaya salamat na lang na merong church, amen? Merong pastor na nangaral ng salita ng Panginoon. Hindi naman natin sila itinataas. Di naman natin pinofocus yung ating pananaw doon sa simbahan, kundi salamat na mayroon pa ring church na nagtuturo ng katotohanan. Amen? Kaya pupunta ka sa church, hindi dahil may mga natatanggap ka. At kapag wala ka nang natanggap, para ka ng api. Diba? Kung di, punta ka sa church kasi dito tinuturo yung katotohanan talaga Amen? Kasi kung iisipin mo yung buhay na meron ka, it will all end. Mamamatay ka. Harap ka sa Diyos. Anong mukhang iharap mo sa Diyos kung hindi ka natuto sa simbahan? Ama, kaya hindi talaga pwedeng i-claim ng isang tao na mas spiritual siya kung hindi naman siya nag-church. Diba? Nasasabihin niya, mas banal pa ako dyan sa mga nagsisimba. Diba? Mas maayos pa yung buhay ko kaysa kanila kung hindi naman siya nag-church. Hindi niya pwedeng ikatuwiran yun. Ama, salamat na dito itinuturo yung process, di ba, yung order na sinabi ng Bible, nagbigay siya ng pastor, ng teachers upang turuan tayo, ma-edify tayo for the work of the ministry, ma-perfect tayo, di ba, maging mature tayo, magamit yung buhay natin sa gawain. Tama? Kaya bilang isang mananampalataya, salamat na sinabi ng Bible, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na Diyos ni Amang Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni David, Diyos ni Samuel, Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, siya pa rin yung Diyos na meron tayo ngayon. Tama, walang nagbago sa Kanya. Tama, yun yung kagandahan. Kaya maganda itong mensahe, God is still in control. I hope and I pray na kahit napapanood mo sa balita na wala nang, di ba? Parang hirap nang magtiwala sa gobyerno ngayon. Di ba? Parang harap-harapan na tayong niloloko. Diba? Pero salamat na lang na sinabi ng Bible, someday, papakita ng Diyos yung perfect government. Amen? Kaya tinuturuan tayo na maging tapat. Kasi yung katapatan, doon susukatin ng Diyos. Diba? Naging tapat ka sa maliit, pagtatapatin ka rin niya sa malaki. Tama? And dito, makikita natin na isa sa mga nangyari sa buhay ni Pedro, na nung ang church ay mayroong persecution, scattered sila, tapos itong si Herod, di ba? Nakita niya. Sabi ng verse 1, now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. Okay, kaya yung mga minister, there were time na i-vex ka. Ano ba yung ibig sabihin ng vex? Di ba? You became weary. Di ba? You become worried sa mga nangyayari. Diba? Mangyayari yan. And sabi ng Bible that certain are vexed in the church, and he killed James, the brother of John, with the sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Uy, natuwa ang mga tao. Maganda tong ginawa ko Maganda yung resulta. Sabi ni Herod, maganda yung ratings. Maraming nag-likes. Diba? Kaya kinuha niya rin si Pedro ngayon. And sabi ng Bible, binantayan siya with sabi dyan, he delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. And sabi sa verse 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Kaya napaka-importante po ng prayer. Hindi ka lang nagpipray kasi prayer meeting, or di kaya prayer vigil, o di kaya may problemang dumating. Diba? Ang prayer, yan ang communication ng isang mananampalataya directly sa Diyos. Ama, kaya sasanayin natin yung ating sarili, tuturuan natin ang ating sarili na manalangin palagi. Sabi ng Bible, whether therefore ye eat or drink, do all to the glory of God. Sa lahat ng gagawin mo, kahit doon sa pinaka-common na, aalahanin mo pa rin ng Diyos, Lord, thank you, may tubig pa rin akong naiinom. Tama? Lord, thank you, may pagkain pa rin akong nakakain. Thank you, may mga ganito pa akong natatanggap. Tama?
palaging itinuturo sa atin na ang mundo ngayon nagiging ingrato na. Hindi na marunong magpasalamat. Di ba? Entitled na ang mga tao ngayon. Ang bata ngayon, bigyan mo ng 50, sabi nung binabible study ko, ang rason daw nung anak niya, wala na raw tumatanggap ng 50 ngayon bilang baon. Sabi ko, grabe naman yun. 50 pesos, wala na raw nagbabaon ngayon, Brother Rob, ng ganun. Entitled na ngayon. Makikita nyo ang mundo. Ganun na po. Samantala noon tayo, di ba, Pastor? 2 pesos lang, masaya na. Di ba? 2 pesos. Ang baon sa school, di ba? 2 pesos lang. Mayaman na pag may 20 pesos, di ba? Sabi nung bata, napakabata, pilosopo, sabi, panahon nyo yun kasi. Di ba? Panahon daw namin yun. Di ba? Mga bata ngayon, ayaw nang mag-school kapag hindi ihatid. Ganun na po ano ngayon. Kaya sabi naman sa Proverbs, yun yung mga generation sa panahon natin ngayon. Right? Kaya kung titignan po natin, salamat na lang na mayroong church na nagtuturo sa atin that prayer is very important. Amen? Sabi nga ng isang Vaticanong nagtitestimony, di ba? Prayer is power. Tama? More prayer, more power. Tama po yun. Di ba? Kasi sa prayer po, pinapakita mo sa Diyos na wala kang kakayanan. You cannot do it without God. Tama? Kapag inalala mo ang Diyos sa prayer, sinasabi mo na, Lord, kung wala kayo, hindi ko po ito kaya. Kung wala po ang inyong guidance, hindi ko po ito kaya. Amen? Kasi ang Bible naman nagsabi sa Proverbs chapter 3, verse 5, di ba? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Bakit? Kasi ang Bible nagsabi, there is a way which seemeth right unto a man. May tama sa pananaw mo, pero sa kalooban ng Diyos, hindi pala. Diba? At ang dulo nito, ikakapahamak mo. Tama? Kaya sinabi ng Bible na, in all thy ways acknowledge Him. Sabi rito, but prayer was made without ceasing of the church unto God for Him. And when Herod would have brought Him forth, the same night, Peter was sleeping with 2 soldiers bound with 2 chains, and the keepers before the door kept the prison. Sabi dyan sa mga preceding verses ay dahil may nananalangin church sa kanya, di ba? Bawat bahay siguro kung saan nandun ang church, di ba? Prayer was made para sa kanya. And the Bible says that the Lord delivered Peter from the prison. Amen? Nagkaroon ng deliverance si Peter. Sabi po sa verse 7, and behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison, and he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Gird thyself and bind on thy sandals. And so he did. And he said unto him, Cast thy garment unto thee, about thee, and follow me. Kaya sabi nga ng Bible, akala ni Peter, vision lang eh. Di ba? Akala niya, nananaginip lang siya. Pero namalayan niya, noong nandun na sila, sabi sa verse 10, when they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate, which opened to them of his own accord. And they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. And when Peter was come to himself, di ba, dun lang siya nauli na, di ba? Naimasmasan siya doon. And sabi ng Bible, he said, Now I know of a surety that the Lord hath sent his angels and hath delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people of the Jews. Amen? Kaya tunay na sinabi rin ng Bible that the Lord knoweth how to deliver his saint from temptation. Di ba? May mga trials tayong pinagdadaanan, may mga temptations na nandyan lang palagi, pero sabi ng Bible, hindi pwedeng hindi mo kayang lampasan yan kasi may Diyos kang makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya salamat na may church na nagpipray. Nais kong malaman nyo that your church, your pastor is praying for you. Di ba? Mga chopstick na hawak natin kanina, hindi natin kilala yung ilan doon. Tama? Hindi nga natin alam kung nasaan sila ngayon eh. Di ba?
Pero ipinag-pray mo pa rin sila. Sabi mo, Lord, di ko po kilala itong kapatid na ito. Hindi ko po ito nakita. Di ko alam kung anong itsura nito. Pero salamat na may prayer ang church na ito. Pinagpipray ko po siya na nasaan man po siya, ipaalala niyo po sa kanya na may church na nagpipray para sa kanya. Diba? Nasaan man po siya, hindi po nawa maging huli ang lahat na ma-realize niya that there is a church that cares and loves him. Amen? Kaya, alam niyo po, ang mundo ngayon, napakarami. Palaging nasasabi ni Pastor sa kanyang devotion. Sa mundo, napakaraming kabagabagan. Tama yan. Diba? Sa gobyerno, wala na tayong, kumbaga, nawawala yung tiwala natin. May mga natural disasters na dumarating. Ngayong 2 weeks lang, mga lindol. Tama? And, sabi nga ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4, we are troubled on every side. Amen? Kaya, una sa mga bagay na gusto ko pong ipaalam sa inyo that we are not afraid of danger. Amen? Kasi yan, di na bago sa atin yan. Sabi nga ng Bible, there will be earthquakes. Diba? There will be wars and rumors of wars, sabi ng Bible. Ama, kaya hindi na bago sa atin. Oo, nakakatakot yung mga yon. Kasi sabihin natin earthquake, di naman natin alam, di naman nagpapahiwatig yan. Tama, hindi naman yan katulad ng bagyo na nakikita na natin ngayon sa mga apps, sa ating gadgets, or sa internet, nakikita natin na may paparating na bagyo. Diba? Magugulat ka na lang, diba? Nahihilo ka na. Diba? Tapos naglalangit-ngit na yung mga bubong, lumilindol na pala. Tama? Natural disasters yung mga yan. And sinabi naman ng Bible that there will be earthquakes. Diba? Binabaha na ngayon yung mga lugar na hindi naman dati binabaha. Bakit? Kasi yung mga projects hindi tapos. Ghost project. Diba? Multo. Yung titignan natin, mayroong nangyayaring mga bagay na itinuro naman ng Bible, sabi nga sa Timothy, that perilous times shall come. Diba? Perilous times shall come. At ano lang yan, patunay lang yan na ang mundo pasama ng pasama. Hindi naman po pabuti ng pabuti ang mundo. O, nagde-develop yung ekonomiya. Tama? Nagle-level up yung mga bayan, yung dating third class municipality, ngayon first class municipality na. 'Di ba? Pero nga sabi na yung bayan, as long na lumalaki yan at lumalawak, umaasenso din yung kasamaan. Tama? Kaya hindi rin tayo tumitigil. 'Di ba? Itinuro nga sa atin na makipagbanggaan tayo sa tarangkahan ng impyerno. 'Di ba? Umulan man umaraw, nagsusulwining, kumakatok sa mga bahay, nagtuturo pa rin sa mga bata, nagba-Bible study pa rin, ipinapangaral yung pawang katotohanan lamang kasi wala nang ibang kailangan ng tao liban sa pangangaral po ng salita ng Diyos. 'Di ba? Ito talaga yung magbibigay ng kapayapaan sa atin. And yun yung advantage natin na naturuan na. Tama? Yun yung advantage natin kasi ang tao ngayon, hanap ng hanap, ba? Accumulate ng pera. 'Di ba? Akala nila sa pera sila magiging masaya. Akala nila kapag marami silang sasakyan, masaya na sila. Akala nila pag marami silang lupain, masaya na sila. Pero nung time na nakuha nila yung mga yon, they find out na hindi pala. Tama? Kulang pa rin. Kaya nga salamat na lang, unang-una, we are not afraid of danger. Diba? Sabi ni Haring David in 1 Samuel chapter 22 verse 23. Tingnan po natin. Let's open our Bibles sa 1 Samuel chapter 22 verse 23. The Bible says, "Abide thou with me. Fear not, for he that seeketh my life seeketh thy life. But with me thou shalt be in safeguard." Okay? Alam mo yung feeling na safe ka? 'Di ba? Yung safe ka ba? Kung minsan ang tao naghahanap ng security doon sa
sa security. Yan yung mga security guards. Di ba? Pag meron silang security, di ba? May CCTV, di ba? Lalagyan pa ng barbed wire yung pader, yung tuktok ng pader. Kung minsan maglalagay pa ng aso, di ba? At lahat-lahat gagawin nila para kahit papano nabibigyan sila ng kapayapaan sa pagtulog sa gabi. Di ba? Kasi ang magnanakaw, hindi naman magsasabi, oy, Brother Chris, mamayang gabi, schedule namin sa inyo, magnanakaw kami ha. Ganun ba yun? Di po ganun. Di po nagpapaalaw ang magnanakaw. Di ba? Magugulat ka lang, nandyan na yan. Di ba? O magulat ka na lang, wala na yung mga mamahalin mong ari-arian. Tama? Ganun ang magnanakaw. Talaga, darating yan sa oras na hindi mo inaakala. Right? Mapagsamantala yan, mga magnanakaw doon sa amin, sa Samar. Kung kailan bagyo, pastor, saka sila nagnanakaw. Sinasabayan yung kalampag ng mga yero sa bubong. Kinabukasan, pagtingin mo sa generator, wala na doon sa bodega. Nanakaw na. Diba? Ganun po katindi yung mga magnanakaw doon. Diba? Sinasabayan yung kalampag ng yero. Kinabukasan, wala na yung mga yero sa bubong. Ha? Sinira na pala nila. Ganun po, mapagsamantala. Kaya salamat na lang, itinuro sa atin ang salita ng Diyos na sa Diyos meron tayong safety. Tama? Itinuro sa atin na huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa mundo, bagamat hindi naituro sa atin na hindi masama maging mayaman. Tama? Hindi masama umasenso ka sa buhay. Ama, kasi kasali yun doon sa pangako ng Diyos na I have not come not only to give life but life more abundantly. May experience mo rin na masaya ang mayaman na Kristiyano pa. Tama? Masaya na may mga ari-arian ka, Kristiyano ka pa. Na nare-realize mo every Sunday, nare-recognize mo na hindi galing sa katalinuhan mo, sa lakas mo, sa kung anong klaseng abilidad meron ka. Masasabi mo palagi, Lord, kung hindi dahil sa inyo ay wala ako ng mga bagay na ito. Amen? Kasi yun din yung danger kung minsan. Right? Dito sa Bible, may mga naituro po sa atin, gaya ng Daniel in the lion's den. Hindi siya natakot doon sa pugon ng mga leon. Tama? Natulog siya na yung unan niya ay leon. Diba? At dahil malamig doon sa pit, doon sa den of lions, yung mga leon na rin yung kanyang heater. Diba? Nagkadil sila doon. Gusto nilang kainin si Daniel, pero sabi ng Diyos, wag yan kasi merong mas masarap. Diba? Kaya nung pagkatapos na napatunayan ng hari na hindi siya diba? Sabi ng Bible, yung mga officers, kasama ang kanilang mga pamilya, itinapon doon. And the Bible said, the lions have the mastery of them. Bago pa sila tumama doon sa lupa. Talaga, sabi ng leon, akin yung ulo, sa'yo yung paa. Diba? Kaya nandun pa lang pababa. Diba? Dinivide na agad sila. Kinain na agad sila. Mas matataba yun kasi si Daniel, disiplinado kumain. Physically fit. Pero yun, kain ng kain. Matataba yun siguro. Kaya sabi ni Lord, wag mo na yan kasi, yan? Tao ko yan. Ang kainin nyo yung Ayun, kinain sila ngayon. Diba? Next, merong 3 Hebrew children, yung kaibigan ni Daniel, si Shadrach, si Meshach, and Abednego. Tama? They were not hurt by the fire. Tama? Walang amoy ng pagkasunog kahit sa kanilang balahibo. Tama? And kasama pa nila ang Panginoon. Even in the storm at the sea. In Mark chapter 4 verse 35 to 41. Diba? Papaiwatig lang na ang Diyos, He is in control. Right? Di man natin maintindihan kung minsan yung mga nangyayari, Lord, bakit ganito, bakit ganyan, di ba? Pero alam natin na ang Diyos, meron palagi siyang purpose sa lahat ng bagay. Amen. Not only we are not afraid of danger, we are not afraid of discouragements. Right? The word discouragement comes from the root word courage.
Okay? Kasi yung prefix niya, this, means the opposite. Diba? So kung courage, yung lakas ng loob, yung discouragement naman, nawawalan ng lakas ng loob. Tama? When we are discouraged, we lost the motivation to press forward. Diba? Sa ating buhay bilang isang mananampalataya, there were times na ayaw din nating magsimba. Ayaw mong mag-perform doon sa ministry. Diba? Ayaw mong magturo. Diba? There were times na ayaw mong pumunta doon sa basketball. Gusto mo na lang munang magpahinga. Tama? Kung minsan ayaw mong mag-drive. Sabi mo, marami namang drivers dyan. Kung minsan ayaw mong magtugtog ng piano. Kung minsan ayaw mong mag-join sa choir. Tama? Discouraged ka. Salamat na lang na ang Bible nagturo din, kagaya ni David, he encouraged himself in the Lord. Diba? Kaya bigyan mo yung sarili mo ng tamang prinsipyo. Na kung hindi ka magpe-perform doon sa service ng Panginoon, sinong gagawa niyan? Tama? Kung nandun ka na, privilege mo yan eh. Tama? Malaking privilege ang maglingkod po sa Panginoon. This is the only thing that matters. Amen? Walang saysay yung mga bagay na meron tayo kung hindi natin i-acknowledge na ang Diyos ang pinanggalingan ng mga bagay na yan. Ang ability na meron tayo, di ba? Ang galing mong kumanta, may pakulot-kulot pa, di ba? Ang lakas ng baga mo, di ba? Na kaya mong i-prolong yung isang note for 20 seconds. Di ba? Walang saysayan kung ginagamit mo naman yung talent mo doon sa videoke. Tapos yung kinakanta mo, my way pa. Yung sarili mo pang pamamaraan. Tama? Ang Diyos ang pinanggalingan niyan. Amen? Paggamit natin sa Panginoon. Amen? Yung lakas natin, sayang yan. Sabi nga ni Haring Solomon, remember now thy Creator. Alalahanin mo na ngayon yung naglalang sa'yo. Bakit? Yung panahon na masasama, darating at yung mga taon ay lalapit, nasasabihin mo, wala na akong gana sa mga bagay na yan. No wonder na pag-araw ng linggo, konting percentage lang yung pumupunta sa church. Amen? Malaking percentage yung nandun sa mall, nasa Dipalo, nasa Maranom, diba? Nandun sa Sky Plaza. Tama? Malaking percentage yung nandun lang sa bahay. Diba? Kasi sabi nga ni Haring Solomon, dumarating yan. At nawa sa atin bilang isang mananampalataya, ma-realize mo that serving God is the greatest thing that we can do. Amen? Kasi ano pa yung buhay natin kung hindi pa gamitin yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama? Kaya may mga times talaga na madi-discourage ka. Now, the key to overcoming discouragement is to remember God's promises. Ama, paano mo remember yung promises ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos kung ang Bible nga hindi mo mabasa? Tama? Nababasa mo linggo doon sa Bible reading. Tapos yung binasa mo lang 1, 3, 5, 7, di ba? Kasi sabi ng moderator, ako sa verse 1, kayo sa verse 2. Di ba? Tapos yun lang talaga yung binasa mo. Hindi nangangahulugan na siya yung nagbasa ng verse 1, hindi mo na rin babasahin. Ginagabayan ka lang para mabasa mo ng buo. Tama? Kaya pag nagbasa ng Bible, pati yung binabasa niya, basahin mo rin dyan sa mata mo, sundan mo rin. Kaya pag verse 2 na, alam mo na sasabay ka. Tapos sa pagbabasa, palaging naituturo sa atin. Hindi yung dire-diretso. Ama, isang hinga. Then they told David saying, behold, diretso, may mga kama, hindi mo na pinansin. Di ba? Kaya may uniform doon sa pagbabasa. Amen? Kaya kita natin, mareremember mo lang yung promises ng Diyos kapag nagbabasa ka ng kanyang mga salita. Ama, kaya sinabi ng Bible in Psalm 119 verse 165, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Tignan mo yung mga matitibay na mananampalataya. Yung mga matatatag na mananampalataya, hindi yan basta-basta natitinag kasi alam nila na sinabi ng Bible, mangyayari at mangyayari yung mga yan.
Tama? Napipersecute, sabi ng Bible, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Sinabi lang sa'yo na, oy, may dalang Bible, pastor yan. Ayaw mo nang magdala ng Bible, bumili ka ng pocket size, di ba? Para mailagay mo sa bulsa mo lang. Di ba? Sinabi ka lang na ang baduy naman nakatuck-in. Ayaw mo nang mag-tuck-in ngayon. Bumili ka ng mga barong, ginggit daw yung pompormahan mo. Ama, hindi pa nga persecution yun eh. Malamya. Bakit? Kasi hindi naman talaga nagbabasa ng Bible. Amen? Kaya isa yan sa mga sikreto. Isa sa mga susi para ma-overcome natin yung discouragement is to remember God's promises, at not only to remember them, but also apply them. Ina-apply natin. Hindi lang yung dami mong alam sa Bible. Sabi ng Bible, seek ye first, pero hindi mo naman siya inuuna. Not forsaking the assembling of ourselves together, pero wala ka naman sa DIT. Tama? Wala ka sa mga activities na meron ang church. Sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Tama? Kundi, nandyan ka kasi may mga nai-encourage. Diba? Nagpapatuloy ka kasi nakikita mo sila nanay din siya. Diba? Ikaw nga na malakas, dapat nandun ka sa church, nagagamit ka. Talunin ka pa nila nanay. Diba? Pumaparito pa rin. Nagte-testimony pa yan, nasasabihin, gusto kong matapos yung DIT ngayon. Wala nawa akong absent, wala nawang hadlang na mangyari na hindi ako maka-attend. Di ba nakaka-encourage yun? Tayo, project lang. Uy, salamat, may project, di ako makakapag-church. Di ba? Hindi dapat yun ang maging rason. Kaya nga, binigyan tayo ng 5 araw sa pag-aaral. Yung ikap-6, which is Saturday, gawin mo na dun lahat. Ibuhos mo na dun lahat. Diba? Maglaba ka na, magplantsa ka na, tupiin mo na. Lahat ng mga gagawin, tapusin mo na dun. Kasi ang araw ng linggo, araw yan ng Panginoon. You have no right na kunin yan sa sarili mo. Wala kang karapatan. Kaya nga, mag-build ka ng prinsipyo. Nasasabihin mo, Sunday is non-negotiable. Diba magandang prinsipyo yun? Para pagdating ng mga instances na may birthday, diba? Sasabihin mo, ay, hindi ako pupunta kasi may prinsipyo akong Sunday is for the Lord eh. Hindi ka ngayon pupunta doon sa mga walang saysay na mga bagay na yon. Tama? Di ba? Kaya makikita natin, kapag alam mo yung sinabi ng salita ng Panginoon, hindi ka basta-basta madi-discourage. Amen? Kaya magbasa tayo ng Bible. Di ba? Basahin natin. Paano ba, pastor, magbasa ng Bible? Diba? Kasi minsan yun yung tanong eh. Hindi alam magbasa ng Bible. Diba? Ibasahin mo yung New Testament kung ano. Diba? Pag binasa mo ang New Testament, pag binasa mo ang Gospels, malalaman mo yung buhay ng Panginoong Hesus. Now, para maintindihan mo ng maayos, ang Book of Matthew, tinuturo niya na si Kristo ay hari. Ang Book of Mark, tinuturo yan na si Kristo ay servant. Ang Book of Luke, tinuturo yan na si Kristo ay anak ng tao. And the Book of John, tinuturo niya na si Kristo ay Diyos. Para maintindihan mo, pag binasa mo yung Acts, yan yung history ng church. Ama, diyan mo malalaman ngayon paano nag-develop ang simbahan. Ama, pag binasa mo yung Romans, sa first 7 chapters ng Romans, ipapaalam sa'yo that you are a dirty sinner. Walang kakayanan para iligtas yung sarili mo. Amen? Pag binasa mo yung letters ni Apostle Paul sa mga churches, di ba? Ganun yun. Ngayon, kung gusto mong matuto practically, basahin mo yung Proverbs. Di ba? Maraming wisdom dyan. Sabi niya, kung ikaw ay tamad, punta ka sa mga langgam, obserbahan mo sila. Wala silang hari, wala silang commander, pero lahat sila nagtatrabaho. Nagkukusa yung mga yan. Diba? Tinuro niya na ang katamaran ay kinokondem. Ang katamaran ay parang, ang tamad ay parang bisagra. Diba?
Ayun, paliso-liso lang sa higaan, walang nagawa. Tama? Ganun, magbasa ng Bible. Kaya kapag alam mo ang Bible, mahirap kang ma-discourage talaga. Amen? Marami kang alam, lalo't nakikinig ka pa sa preaching. Diba? Yung desire mo palagi, excited ka pag preaching na. Tama? Ganun dapat ang isang mananampalataya. Diba? At ang church, dapat yan ang pahingahan mo. Not meaning to say, na pahingaan, nandito ka sa church, tulog ka. Hindi po yung ibig sabihin. Dapat, ito yung, dito ka nakakakuha ng refreshment kasi dito ipinapangaral yung godly counsels. Amen? Nasasabihin mo, Lord, thank you na merong ganitong mga counsels from your word. Salamat na may preaching palagi. Amen? At napapatatag ka sa pananampalataya. Amen? Not only in danger and discouragement, but also we are not afraid of dependency. Okay? What is dependency? The state of relying on or being controlled by someone or something else. Right? Alam niyo po, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi na po bago sa atin, itinuro sa atin ng ating pastor, ng church natin, that the God that we serve is an omniscient God. Amen? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, alam niya lahat. Tama? Alam niya kung anong nasa puso mo eh. Tama? Alam niya kung anong nasa isip mo. Kaya kung meron mang mas nakakaintindi sa'yo, walang iba yan kung di ang Diyos. Tama? Kaya kung meron man tayong pagtatapunan ng ating cares, ng ating worries, ng ating problems, walang iba yan kung di ang Diyos. Dahil ang Diyos ang lubos na nakakaalam ng ating kalagayan. Tama? Di ba? Pag nagpunta ka doon sa counselor, di ba? Papa-counsel ka, sasabihin mo yung situation eh. Kasi hindi naman siya pwede agad magsabi ng counsel niya, hindi niya alam kung anong kalagayan mo. Tama? Magbigay ng counsel yan patungkol sa pera, hindi pala pera yung problema mo. Wala na. Di ba? Kaya sasabihin mo yung kalagayan mo. Mas lalo ang Diyos, alam niya kung sino ka. Alam niya kung anong nasa puso mo. Siya ang lubos na makakatulong sa atin. Tama? Kaya nga sinabi ng Bible, basahin mo yan kasi pag binasa mo yan, parang tabak yan na dalawa yung talim eh. It will pierce even to the dividing asunder of the bones and marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yan po yung Bible na pinanghahawakan natin ngayon. And hindi lang yan basta Bible, kundi the very words of the Lord. Amen? So we are not afraid of dependency. Kanino tayo magtitiwala? Kanino tayo magre-rely? Walang iba kundi sa Diyos. Hindi sa kung anong kayang gawin natin. Hindi sa kung anong meron tayo. Yun nga yung danger doon eh. Kasi kung minsan ang tao pag may pera na, doon na nagtitiwala sa pera. Minsan ang tao pag meron ng mga na-accumulate na mga certificates, tumataas na yung tingin sa sarili. Tama? There's nothing wrong na magkaroon ka ng mga bagay na yan, pero sinabi nga sa atin na nabigyan natin ng premium yung natatanggap natin sa mundo by honoring God, by remembering that God is the one that gave that to us. Tama? Alahanin mo palagi, dati wala ka namang sasakyan. Bakit nung nagkasasakyan ka, ang yabang mo na? Tama? Wala ka naman dating pera. Bakit nung nagkapera ka, iba na yung pakikitungo mo? Tama? Salamat na lang na dito talaga ituturo sa atin na kung meron mang ayaw ang Diyos, una sa mga ayaw ng Diyos, ayaw niya ng mayabang. Amen? Ayaw niya ng mayabang. Kaya nga yung anatomy of a backslider, di ba? In order na matuwa sa'yo ang Diyos, unang hakbang mo is humble. Di ba? God resisted the proud but giveth grace unto the humble. Tama? Kaya yung kabaliktaran ng pagiging humble, yun na, pride, kayabangan. And sabi ng Bible, pride goeth before destruction and an haughty spirit before a fall. Kaya kung meron man tayong pagtitiwalaan, walang iba yan kung di ang Diyos lamang.
Nasasabihin natin, Lord, kahit meron na akong ganito, meron na akong bahay, may mga lupa na ako, alalahanin ko pa rin that because of you, dumating yung mga bagay na yan. Only by the grace of God. Amen? Yun yung kagandahan. And lastly, we are not afraid of danger, of discouragement, of dependency, and we are not afraid of dying. Amen? Sa mga bagay dapat na hindi ka natakot na mangyari ay ang mamatay pa. Tama? Ang kamatayan dapat, tinitignan mo yan na promotion. Tama? Bagamat ayaw pa natin mamatay, may mga gusto pa tayong makita someday. Tama? May mga gusto pa tayong gawin sa Panginoon. Pero dapat ihanda natin yung ating sarili that gaya ng sabi natin dati doon sa mga tinuturuan natin at kahit itinuro sa atin na ang kamatayan, hindi yan nagpapaalam. Hindi yan magme-message sa'yo na, oy, ganitong oras yung appointment mo sa akin. Di ba? Ganitong oras ka mamamatay. Hindi po magpapaalam yan. Ama? Pero nawa, pag dumating yan, unang-una sa lahat, alam mong ligtas ka. And praise the Lord, dahil dito, tinuturo yan unang-una. Tama? Kaya palagi kong sinasabi, ang church, ang religion, dapat ang unang ituro niyan sa'yo, paano maging maayos yung ugnayan mo sa Diyos. Kasi kung kahit gaano ka nakatagal nagsisimba sa isang simbahan, hindi pa yan naituro sa'yo, mali ang simbahang pinasukan mo. Ganun dapat. Mali ang simbahang pinasukan mo. Isipin mo, 20 years ka nang nag-church dyan, 30 years ka nang nag-church, di mo pa alam kung kailan, saan pupunta pag namatay ka. Di walang saysay yung reliyon mo. Kasi ang reliyon, ang ibig sabihin yan, to bind fast. Itali ulit. Anong itatali ulit sa'yo ng reliyon dapat? Ang ugnayan mong naputol dahil sa kasalanan sa Diyos. Kaya dito, unang-unang ituturo sa'yo, paano maging maayos yung relationship mo ulit sa Diyos. Sinong religion natin? There's no other than religion than Christ. Si Kristo lang naman talaga yung nag-ayos ng ugnayan natin sa Diyos eh. Tama? Kaya hindi natin tinataas yung pangalang Baptist. Tama? Hindi natin ipinaglalandakan na ang Baptist ang makakapagligtas. No. Ang Baptist, itinuturo kasi na sa kay Kristo lamang ang kaligtasan. Hindi dahil sa kagalingan mo, hindi dahil mabuting tao ka, o halos lahat ng simbahan pinasukan mo na. Sa Baptist, itinuturo na hindi yan ang paraan. It is only by acknowledging kung anong ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo. Dahil nakita niyang wala kang kakayanang iligtas yung sarili mo. And therefore, nung naligtas ka, masaya ka, di ba? Sabi mo, yes, pupunta na ako ng langit pag namatay ako. Kaya ihanda mo rin yung sarili mo. Hindi ka na dapat takot mamatay. Tama? At ihanda mo yung sarili mo. Kasi anytime, any moment, pwede kang mamatay. Ang tanong, handa ka na bang humarap sa Diyos? Diba? Kaya isa rin sa mga rason, bakit ayaw pang mamatay? Kasi yung buhay hindi maayos sa Diyos eh. Tama? Kaya magiging maayos, magiging handa ka kasi namumuhay ka ng may kabanalan. Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Ginagawa mo yung part mo bilang isang mananampalataya. Hindi mo siya kinakalimutan sa lahat ng mga plano mo. Sa lahat ng purposes mo, sinasabi mo palagi, Lord, without you, I can do nothing. Tama? Kaya we are not afraid of dying. Why? Kasi ligtas ka na eh. Yun dapat, di ba? Yun dapat yung masaya. Sa mga feeling na awaited natin, anticipated natin. Tama? So many Christians are troubled, worried about tomorrow. Diba? Takot pa tayo kung minsan. Diba? Ang tanong ngayon ng mga Bible students, pasado kaya ako? Diba? Pasado kaya ako? Diba? Ha? Kaya, troubled, diba? Nag-worry. Diba? But living in distress as if God is no longer able to save them in their miseries. Diba? Salamat na lang dito sa church, itinuturo talaga yung pananaw na kung saan bilang isang mananampalataya, masaya ka dapat unang-una sa lahat dahil ligtas ka. Pangalawa, dahil ginagawa mo yung kalooban niya. Diba? Kasi yun naman yung proof eh. Sabi ng Bible, to prove the sincerity of your love. Diba? Sabi ng Panginoong Hesus, if you love me, keep my commandments.
Tama? Kaya magsisimula saan? Diba? Inaayos natin araw-araw yung ugnayan natin sa Diyos. Diba? Yung ginagawa natin yung kalooban niya. Right? So, let's remember that God is still in control. Una, in our conclusion, we must recognize that God is still in control. Dapat mong ma-recognize yun. Diba? Overwhelmed tayo sa mga nangyayari sa mundo. Overwhelmed tayo sa mga napapanood natin sa social media. Overwhelmed tayo sa mga nangyayari sa ating palibot. Tama? Kung minsan, natatabunan na mas malaki yung Diyos kaysa sa mga bagay na yun. Kaya dapat may recognition. We must recognize that God is still in control. Pangalawa, we must realize that God is still in control. Diba? Maraming mga mananampalataya, diba? They are taking God for granted. Dapat hindi ganon. We must always realize that all things that happens ay may kalooban ng Diyos. Diba? Kahit doon sa maliit na bagay. Diba? Tinatanong mo pa rin, Lord, di ko man makita yung greater picture, alam ko na meron kayong plano. Amen? And lastly, we must remember that God is still in control. Naalala mo ba palagi yung promise niya na ang Diyos nandun pa rin sa trono? Tama? Walang nagbago sa Kanya. Kasi yung Diyos na pinaniniwalaan natin, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, siya pa rin ang Diyos ng Old Testament. Tama? And still, siya pa rin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So why don't you come and pray to God? Let's all stand and pray. Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong mga salita na patuloy, Panginoon, na nagtuturo sa amin at nagpapaalala sa amin, nagbibigay sa amin ng kasiguraduhan that you are still in control. This evening, salamat po na mayroon pong church na patuloy pong nagtuturo sa amin. Salamat po na ipinakita sa amin sa buhay po ni Pedro and sa church na kung saan ay nanalangin para sa kanya. Salamat po na mayroon pong prayer meetings. There are prayer vigils na kung saan, Panginoon, na-emphasize ang panalangin. Meron pong mga leaders, ang church, gaya ng pastor, na tinuturuan kami na manalangin palagi. Thank you po, Panginoon, for the security na kung saan, Panginoon, kariyo pa rin ang Diyos. Diyos na pinaglingkuran ni Amang Abraham. Diyos ni David, Diyos ni Daniel, ng mga propeta, ng mga disipulo, ng mga apostol. Kayo pa rin po ang Diyos at wala pong nagbago sa inyo. And therefore, Panginoon, kung gaano na sila po ay nanampalataya sa inyo, nagtiwala sa inyo, pinanghawakan ang inyong mga salita, may we find the courage, Panginoon, na panghawakan din po ang written word na meron na po kami ngayon, the Bible. Help us, Lord, to love it. Maraming mga mananampalataya, takot pa rin, discouraged pa rin, walang tiwala sa inyo, at lalong-lalo na, hindi pa rin alam ang kasiguraduhan ng langit dahil hindi nagbabasa po ng inyong mga salita. Why don't you pray? Why don't you talk to God? The altar is open. Why don't you recognize that God is still in control? Why don't you realize and remember that God is still in control? God's still on the throne. Siya pa rin ang Diyos na makapangyarihan. Siya pa rin ang Diyos na kung saan ay pwede natin paglagakan ng lahat ng ating worries, problems. At siya pa rin ang Diyos na tumutugon ng panalangin. Father, we thank you for this evening. Salamat po sa inyong katapatan, kabutihan, Panginoon.
Nawa Panginoon, ang mensaheng ito ay nakapag-encourage, nakapag-edify kung paano naging pagpapala sa akin, ay ganun din po sa inyong mga anak dito po sa church na ito. Bless niyo po ang bawat isa. Salamat po sa inyong katapatan. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Good evening po, and to God be the glory.